Sa previous episode, ang lalaking si Rekiro na may codename na Sanrako, ay napatay ang final boss sa isang trash game at dahil dito ay natapos na niya ang larong ito kasama ang babae, kaso lang pati ang babaeng kasama niya ay pinatay niya rin. Isang babaeng may crush kay Rekiro ang palihim na sumusunod sa kanya sa laro at ginagawa nito ang lahat para mapansin lang siya ni Rekiro. Sa isang store hiningi ni Rekiro sa may-ari na bigyan pa siya ng larong trash game para laruin na niya ito. Kaso ni-recommend ng may-ari kay Rekiro na laruin niya ang hindi trash game at subukan niya ito baka mag-fit ito sa kanyang panlasa, dahil sa larong iyon ay ginanahan agad si Rekiro at nagpas siya na maging malakas at maging pangunahing player sa larong ito. Sa pagpapatuloy ng ating recap, sa ibang lugar ay may isang barko na nakaparada at dito makikilala natin ang pinuno ng angkan ng Asher Kai na si Orsalot, at siya ay bigo sa kanyang clan dahil sa kanilang pagkabigo at pagpapahiya sa kanilang lahi. Humingi sila ng tawad at sinisi ang kanilang pagkatalo sa biglaang pagdating ng isang attack master. Ayaw makinig dito si Orsalot sa mga dahilan dahil nasa panganib ang sekreto ng isang unique scenario. Dapat inaasahan nila ang pagdating ng mga mahuhusay na manlalaro. Kabahagi si Pencil Gun sa clan na ito at matapang na sinabi kay Orsalot na dapat siya na lang ang gumawa nito. Sinabi niya na abala siya at ipinaliwanag na ang hinahabol nilang kuneho ay tiyak na susi sa maraming lihim. Nais ni Orsalot ng mga sagot kaya inutusan niya ang grupo na kailangan nilang makuha si Rekiro sa anumang paraan. Iniisip ni Pencil Gun na dapat ay patayin nila ang mga natatanging halimaw, ngunit pinaalalahanan siya ni Orset na hindi ginawa ang mga halimaw na ito para talunin, at sa ngayon sila lang ang nakakaalam ng kondisyon ng paglitaw ng natatanging halimaw. Nakakakuha ng karanasan ang mga manlalaro sa bawat pagkakataon na makakaharap ang ganitong halimaw, kaya kung tama ang kanilang plano ay magagamit nila ito para lalong magpursigi. Nagkasundo ang lahat na huwag habulin ang halimaw, ngunit sa tingin ni Pencil Gun ay walang silbi ang lahat ng kanilang pag-uusap at sinubukan ni Orsel na pigilan siya sa pag-alis, ngunit may mahalagang bagay na kailangan niyang gawin. Dahil sa pag-alis niya, dito ay nagalit ang leader kaya napagdesisyonan nilang gawin ito at dito rin nabuo ang isang lihim na galit, subalit ang huling update ay nagpapataas ng mga panganib sa pagpatay sa kapwa manlalaro kaya nagbago ang plano ng grupo. Hindi makapaniwala si Pencil Gun na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa isang mahinang NPC at sinasabi niyang ito'y malaking sugal para sa kanya. Kahit na manalo man o matalo ay handa siyang isakripisyo ang lahat para lang mailibing ang natatanging halimaw at isa sa 7 Kalasi na tinatawag na Weatherman, at ito ang tagapagbantay ng libingan. Bumalik tayo sa ating bayaning may ulo ng ibon at si Rekiro na nag-aalala na baka nandoon si Sigurd Zero para bumawi dahil sa pagtapak sa kanya. Lumapit si Sigurd Zero sa kanila pero takot na takot si Rekiro at sinabi kay Emil na oras na para tumakbo. Sa malapit, ang mga miyembro ng Asher Kai ay naghahanap kay Rekiro at tumakbo si Rekiro malapit sa kanila kaso inakala lang nilang baliw siyang lalaki na nakasuot ng kumot. Sa kasamaang palad ay lumulutang ang mga pangalan ng mga manlalaro sa ibabaw ng kanilang ulo, kaya napansin ng mga lalaki na siya si Rekiro na may in-game name na Sonrako. Hindi niya sila maisahan sa kanyang costume na multo at doon ay hinabol siya. Gumawa siya ng eksena pero wala siyang ibang pagpipilian dahil sinusundan din siya ng isang knight. Sinabi ni Rekiro kay Emil na oras na para pumunta sa susunod na lugar at naisip ng mga lalaki na pupunta si Rekiro sa Iron Ruins. Tinawagan nila ang iba pang miyembro at inihanda ang isang ambush sa exit gate. Pinapaalala ni Imo kay Rekiro na sinabi niyang pupunta sila sa Prismatic Forest Grotto. Ipinaliwanag niya na binago niya ang direksyon niya para malito ang lahat. Alam niya na maghihintay sila sa gate pero plano niyang iligaw sila sa isang eskinita. Nagtagumpay ang plano niya dahil nawala sa paningin nila si Rekiro at nagpa siya na lang maghintay sa gate patungo sa Iron Ruins. Ang ating henyo na bida ay perpektong nagtago gamit ang kanyang kumot, at tinuruan si Emil ng isa o dalawang bagay tungkol sa paglinlang at naabot nila ang kanilang tunay na destinasyon, pero nagulat nang lumitaw si Sigurd Zero sa likuran nila. Akala pa rin ni Rekiro na lalaki ang higanteng knight at kinakabahan ng sobra. Medyo nakahinga siya nang magpadala si Sigurd Zero ng friend request at bulong ni Sigurd Zero na gusto niyang maging magkaibigan sila, pero napakahina ng boses niya kaya hindi marinig ni Rekiro kahit isang salita. Nagsimulang magtaka si Rekiro kung babae ba ito pero naging mapagduda. Inisip niya na baka gusto lang nitong kunin ang kanyang kumpiyansa pero naisip niya na sana patay na siya kung gusto ito ng attack master.
May malalim na problema sa tiwala si Rekiro at nagtataka kung gusto lang ba siya na kaibiganin ni Sigurd Zero para malaman ang tungkol sa senaryo. Napagpasyahan niya na may binabalak ang higanteng knight dahil sa nakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga galaw at natukoy ang kanyang balak. Pero kumpiyansa si Rekiro dahil sanay siya sa PvP bilang isang manlalaro, handa siya sa anumang mangyayari kaya binabalak niyang maglaro ng ayon sa gusto niya at sigurado siyang maaari pa rin niyang talunin ito. Tinanggap ni Rekiro ang friend request at sa wakas ay natupad ang pangarap ng maliit na stalker. Nakita natin na ang pagkakahanap niya kay Rekiro ay tsamba lamang, ngunit hindi niya pwede ipakita na naging masaya siya. Sinabi niya kay Rekiro na matutulungan niya ito sa laro, kaso may parehong sitwasyon si Rekiro na nasira ang tiwala niya dati. Itinuring niya ang simpleng alok niya bilang patunay na sinusubukan nitong bigyan siya ng utang na loob para hingan siya ng impormasyon. Tinanggihan ni Rekiro ang kanyang alok sa pamamagitan ng pagsasabing ayaw niyang magpatulong, kaya humingi siya ng tawad at buong pusong binati siya ng good luck at humingi ng tawad si Rekiro sa pamamagitan ng pagtapak niya dati sa kanyang ulo bilang hagdanan, ngunit sinabi niyang ayos lang at maaari niyang gawin iyon anumang oras. Nagpaalam ang dalawa at naisip ni Rekiro na kakaiba kung paano siya agad umatras. Iniisip ni Emil na mukhang malakas ang knight at napagpasyahan ni Rekiro na malamang 4 o 5 beses na mas malakas si Sigurd Zero kaysa sa kanya. Binanggit ni Emil na mas malakas ang Vipul Soul ni Rekiro subalit ang ating bayaning ibon ay wala pa ring ideya kung ano ang Vipul Soul. Pinanood lang siya ni Ray na umalis at nagpasya si Rekiro na kalimutan na lang ang buong pagkikita. Napagtanto ni Ray na NPC pala ang kasama ni Rekiro na babae. Ngunit wala siyang pakialam sa kahit ano nang maalala niyang tinanggap ni Rekiro ang kanyang friend request. Napagtanto ng mga lalaki ng Asher Kai na naloko sila at nagpasya na pumunta sa Prismatic Forest. Nakita nila ang nakakatakot na attack master na nakatayo lamang doon at nagpasya na tumakas na lang. Sa kagubatan, sa wakas ay nakapagpahinga ang ating bida kaya bumalik si Emil sa pagiging kuneho at ang ating bayani ay bumalik sa pagiging ibon. Natakpan ang tunnel ng kumikinang na lumot at ipinaliwanag ni Rekiro na nakakita siya ng maraming bagay habang lumalabas mula sa mga tunnel sa ibang mga laro, mga baril na nakatutok sa kanya at magagandang mga shooting star. Subalit ang kahangahangang kagubatan na ito ay higit sa lahat, napakaganda nito at tahanan ito ng mga natatanging nilalang, kasama dito ang Empire Workbees at ilang insekto na nagsisilbi ring mga storage. Naglalaban-laban ang mga insekto sa kaliwat kanan, at nasa sabik si Rekiro dahil sa walang hadlang sa pagpasok sa isang bagong lugar. Medyo kapos sa pera si Rekiro dahil sa pagbili ng mga gamit, kaya nagpasya siyang patayin ang isa sa mga storage bugs sa pag-asang makakita ng mahalagang bagay. Ngunit bigo siya at napansin na medyo magaan ang lipad ng insekto kahit na malaki ang tiyan nito, kaso masyado pa rin itong mabagal para sa isang ibon tulad niya at pinatay niya ito, at buti na lang ay tama siya at hanggat hindi niya nasira ang tiyan, maaari niya itong kunin bilang item. Hindi mapigilan ni Emil ang kanyang pagkasabik at nagpasya si Rekiro na patuloy silang mangolekta ng mga item drops. Nakita ni Rekiro ang kanilang susunod na biktima at nagulat si Emil na bumili pala siya ng throwing knife. Melee style lang ang kanyang opsyon sa pakikipaglaban kaso na-trauma siya mula nang tamaan siya ng tae ng isang ibon sa arena. Isang consumable item ang throwing knife pero magandang paraan ito para umatake mula sa malayo. Ginamit ni Rekiro ang kutsilyo para atakihin ang isang bulaklak, ngunit alam niyang ito ay isang mantis na nagpapanggap at hiniling niya na magpapabago ito sa loot para sa kanya, at pinatay niya ito. Pinuri ni Emil ang kanyang bida, at ipinaliwanag ni Rekiro na madaling talunin ang mantis kung wala ang kanilang pagpapanggap at mga ambush tricks. Tiningnan ni Rekiro ang kanyang inventory at napansin na marami na siyang loot, kaso may isang nilalang pa siyang hindi natatalo. Biglang naglindol ang lupa dahil lumitaw ang nilalang na iyon, isang higanteng beetle na may habang 5 metro at uminom ito ng katas ng puno sa teritoryo ng Empire Bees, ngunit hindi pumapayag ang mga bees at inatake ng mga bees ang nag-iisang beetle, at namangha si Rekiro dahil malinaw na sumusunod sila sa utos ng kanilang reyna. Sinimulan ni Rekiro ang play-by-play ng labanan at binanggit na nakakasabay ang beetle. Susunod na magkokomentaryo si Emil, ngunit hindi siya masyadong magaling sa pagsasalita. Patuloy ang matinding labanan, at ginamit ng beetle ang kanyang sungay para umatake habang papalapit sa pugad ng mga bubuyog. Handa na si Emil na sumabak sa pagkokomentaryo ngunit nasabi lang niya na malaki ang beetle.
Nagbigay si Rekiro ng mas intense na komentaryo at binanggit na maraming mahinang punto ang ginawa ng mga bubuyog sa armor ng Beetle. Muntik ng utusan ng Reyna ng bubuyog ang kanyang hukbo na tapusin ang laban, ngunit nakakagulat na dumiretso ang Beetle sa Reyna. Naghintay lang pala ang Beetle na makalapit sa Reyna at ngayon ay siya na ang nagwagi, wala ng leader, nagkagulo ang iba pang insekto at bumalik ang Beetle sa pagkain. Humanga si Rekiro sa mandirigmang Beetle, kaso mukhang baliw ito at susugod na sa kanila at tumakbo sila para sa kanilang buhay, at sinubukan ipaliwanag ni Rekiro na gusto lang niyang kunin ang loot na iniwan ng mga bubuyog. Binanggit ni Emil na baka inakala ng Beetle na gusto nila ang katas nito, at may naisip si Rekiro at doon ay nagtapon siya ng isang tiyan ng insekto na sumabog sa isang mantis at hinabol ito ng Beetle. Nabaliktad na ang sitwasyon, kaya pinunterya ni Rekiro ang mga sugat sa armor ng Beetle at nagawa niyang ilagay ang maraming critical strikes at salamat sa kanyang lock stats, at ang dating mandirigmang Beetle ay nawala na. Punong-puno na ang inventory ni Rekiro kaya tumigil muna siya ng pagkolekta ng mga bagay. Hindi nagustuhan ni Emil ang ideya ng pagsasamantala sa paggawa ng mga bubuyog, ngunit ipinaliwanag ni Rekiro na sila ay nasa mundong kumakain ng kapwa insekto. Naalala ni Rekiro na may area boss na gagamba sa lugar, at ipinaliwanag ni Emil na ito ay tinatawag na clown spider at dahil sa maraming sapot ng gagamba doon, kaya inisip ni Rekiro na malapit na sila sa boss. Nagpa siya si Rekiro at walang takot na pumasok sa isang kuweba, ngunit nakita natin na naghihintay sa kanya ang nakakatakot na gagamba. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.